Sana ko iduwa na tag-embel ko eh. Master ko kami trato boy atong minherong ko eh. Uranus. So bago yan boy, ato sang istorya ko lang kinabuhi niya Uranus boy kung isasagikan ba sa istorya sitang kinabuhi boy. Atong istorya ko na kinabuhi boy. Maraming mga alamat at mga kwentong nagpapatunay na may isang natatanging syudad sa lugar ng Land of God. Ang siyang dating tahanan ng mga Diyos. Naging kilala ang syudad na ito sa tawag na Celestial Palace, na kung saan ang lugar na to ay hindi mo makikita o matatagpuan sa lupa dahil nakalutang ito sa itaas ng kalamitan. Dito rin nanggaling at namuhay ang isa sa mga kilalang anghel na si Argus at Rafaela. May mga sabi-sabi rin na ang misteryosong syudad na ito ay may natatagong isang susi na kung sino man ang makakahawak nito ay may taglay na kapangyarihang kayang pamuluan ang buong bundok. Iyon pa man, dahil sa paliwagka ng panghihimasok at pang-aatake ng mga kalaban sa lugar ng Land of Dawn, gumawa ng paraan ng syudad upang maprotektahan ang lugar mula sa mga masasamang plano ng mga kalaban. Umuunang ang ng tagapamulo ng Celestial Palace upang masakatuparan ang planong pangalagaan ng syudad. Dito ay pinuho at pinamit nila ang sekretong teknolohiya ng sinaulang panahon. Gumawa rin sila ng kombinasyon upang mas lalo pang lumagas ang kanilang nilikha. Nilagyan nila ito ng kapangyarihan ng kidlat at kapangyarihan ng hangin. Simula sa mga araw na yon, naging matagumpay ang ginawa nila at di rin sila ng hinayang na buhuin ito. At pinangalanan nila itong Uranus dahil sa kadahilan ng pinuho nila ito sa kalamitan. Simula sa mga araw na yun, ipinag-utos ng tagapamulo ng Celestial Palace na bantayan ni Uranus ang syudad at hihintayin ang pagdating ng bagong tagapamilya. Habang ginagampanan ni Uranus ang kanyang pagdulin, nakikitangki na talaga ang syudad ay ginagawa at matik ang hinihintay ang paglit. Ang inapagan dyan natapos na lang ako ang ulo ng Celestial. Sinunitiyak mo, piling sudan niya nabinis ng kapanatilihin ang seguridad at katahimikan ng palasyo. Dahil dito, ito ang naging rason at nabigay sa kanya ng lakas ng loob upang depensahan ang lugar. Hindi na sinabi mo? Oh, shucks. Kaya humantong sa punto na ni isa sa mga kalapang naglakas ko na sugurin ang lugar ay hindi nang dapat mupay sa kanilang hakbang. Hindi rin nila kayang pasukin ang syudad. Simula sa mga araw na yun, wala rin pagtataking naganap at naging tahimik na ang lugar sa ilalim ng pagpapantay ni Uranus. Tumaan ng maraming panahon dahil sa sobrang tagal ng pagkitao ng bagong tagapamulo, nagkaroon ng pagka-deactivate sa sarili si Uranus. Kaya naging dahilan ito upang maputol ang kanyang pagbabantay sa lugar. Sa isang banda, ang mga scholar ng Land of Dawn ay may natuklasang pamamaraan kung paano nila mabubuksan at mapapasok ang gate ng Celestial gamit ang kanilang modernong teknolohiya. At syempre hindi naaktibo si Uranus sa pagbabantay sa syudad dahil sa pagkakatuklas nila, dito ulit nabuo ang masamang hakbang upang pasukin at sakupin ang lugar. Nataabot rin sa mga dark abyss ang platong panadakop. Kaya gumawa rin sila ng hakbang upang di magtatagumpay ang balak ng mga scholar at para mapasa kanila ang kapangyarihang taglay ng mahiwagang lugar na ito. Iyon pa man, dahil sa masamang plano hangat ng dalawang grupo, nabuo ang isang malaking digmaan sa pagitan ng Dawn Sinet at ng Dark Abyss. Pabilis na tumalat sa lupain at nagdulot ito ng malaki ang pagkasira sa lugar. Ang dalawang grupo na ito ay naglaban-laban para lang sa hinahangat nila ng Celestial Palace. Na kung sino man sa kanila ang mananalo, ay ang siyang sasakop sa lugar. Naging matindi ang digmaang naganap sa pagitan ng dalawa. Ni isa sa kanila ay di nila hahayaang makuha ng Dark Abyss ang lugar at di rin naman nagpapatalo ang puwersa ng kadiliman. Kaya naglabasan ng dalawang grupo ng mga matitinding kapangyarihan upang isa sa kanila ay manain sa laban. Dahil sa mga malalakas na kapangyarihang pinitawan ng dalawa, umuho ito ng malakas na enerhiya at humantong sa punto na ito ang naging rason upang magising ang defense system ng Celestial Palace na si Uranus. Pagkabising niya galing sa pagkatulog,
Nakita niya ang naging sitwasyon ng lugar at nakita rin niya ang mga kalapang naging masok. Galit na galit si Uranus sa panahong yun dahil sa mga pinsalang dala ng mga kalaban at sinigawan niya ito sa salitang Wilma, Gulat na gulat ang dalawang grupo sa narinig nila. Doon ay walang alinlangang ginamit ni Uranus ang kanyang kapangyarihan at pinagsakan ito ng malakas na kidlat na naging rason ng pagkamatay ng karamihan at pagkaroon ng malaking kritsala sa dalawang grupo. May mga maswerteng nakatakas pero may iba rin na di nagtagumpay na takasan ng panis na binitawan ni Uranus. Kaya simula sa mga araw na yon, muli namang ginumpanan ni Uranus ang kanyang tungkulin na bantayan ang Celestial Palace laban sa mga galit at mapanghimasok ng mga kalaban at ibalik ang dating tahimik at seguridad ng syudad. Maura to ba yung kwento ni Renes B? Ni bawas kwento ni Renes B ba? Nabuhi niya. Saan yung mga manugdo? Wait apit na yung mga manigoy. The enemy has slain the turtle.